So magandang araw, ako pala si De Guzman Hari. Mag-i-start tayo ng midterm examination, which is yung conditional statement at yung looping statement. So ngayon mag-i-start tayo by putting hashtag include IOStream. Bakit ba kailangan yan? Ginagamit yan para ma-enable natin yung C-in tsaka C-out. Then using namespace std, ginagamit natin yan para hindi na tayo lagi mag-input ng C-in, C-out sa ating code. So kung mapapansin nyo, naglagay ako ng boolean outer loop running equals true. Ang ibig po sabihin niya, nag-declare po ako ng boolean variable. Siya po yung mag-control ng ating main loop ng ating program. So true, ibig pong sabihin yan, yung loop po natin mag-start na po siya mag-run. So mamaya magko-code tayo kung paano natin siya i-exit or patapusin yung ating loop. So ngayon di ko muna siya ipapakita para malaman natin na naglo-loop at naglo-loop yung ating code. So meron din tayong char variable, integer variable. Yan po yung gagamitin natin para ma-store yung value mamaya. So kung mapapansin nyo, kinode ko na siya ngayon while outer loop running. Ang ibig pong sabihin yan, yung code po natin mag-start na po siya ng mag-loop na mag-loop. So paano siya matigil? Papatigilin natin siya mamaya. Kailangan mag-i-input si user ng end mamaya para ma-end yung ating loop. So ngayon di ko muna ilalagay dito. So kung mapapansin nyo dito sa may C-out choices, hindi ako naglagay ng new line. Bakit? Para ipapakita ko sa inyo ano yung itsura niya kapag wala siyang new line. Ngayon nandito tayo sa ating conditional, which is yung if topper choice is equals to A. Bakit topper ginamit natin? Para pwede natin ma-input yung upper or lower case, tatanggapin siya ng ating program. Pwede siyang malaki, pwede ding maliit, parehas po sila gagana. Kaya po topper choice ang ating ginamit, yung topper. So ngayon ayan na yung ating code. I-skip lang natin kasi medyo mahaba at medyo matagal. So ngayon ito na yung ating code. Kung mapapansin nyo, wala pa siyang new line.
So maglalagay ako ng isang example dyan, new line, para makita nyo ano itsura niya kapag wala new line. So ngayon, yan, ganyan itsura niya, medyo masakit sa mata. Then sa part na ito, kung mapapansin nyo, bawat letter meron na siyang new line para mahati. So ayan na yung itsura niya, medyo maganda na tignan. So dahil gumagana na yung ating conditional statement na calculator, mag-i-input tayo na small letter A. So bali tinanggap siya. So ngayon, enter the number, first tsaka second number. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-loop siya kasi hindi pa natin nako-code yung ating ending loop. So ngayon, another conditional statement tayo, else if double choice is equals to B. Diyan ang papasok yung pangalawa nating code, pangalawang program, which is yung order even. So gumamit din tayo ng conditional niyan, which is yung if even odd number is divisible by 2. Ang ibig pong sabihin niyan, anything na number na na-divide sa 2 is mag-output po siya ng even number. Else, kapag hindi po na divisible sa 2, magiging odd number po siya. So ayan po, ano na po natin sa program. Start. So 9, dahil hindi siya divisible sa 2, magiging odd number siya. Tapos kung mapapansin niyo po, nag-loop ulit siya, bumabalik sa start. Ngayon naman po, nasa another conditional statement tayo, else if upper choice is equals to C. Diyan na papasok yung ating highest or lowest. So kung mapapansin nyo, gumamit ako ng integer highest equals max, tsaka integer lowest equals minimum. Bakit nga ba may ganyan? Ginagamit natin yan para makuha natin yung value na mas mataas, similar sa lowest, minimum. Hinahanap niya din yung pinaka lowest na value. So ngayon, dahil nalaman natin paano nakakuha yung kanyang value, try natin yung program natin ngayon. So yan, enter your choice, letter C, pwedeng upper, pwedeng lower, kasi naka-topper choice tayo, naka-topper. So yan, mag-enter lang tayo ng first number, second number, at third number. So dahil gumamit tayo ng max tsaka min, na ngayon nahanap niya na 49 is the highest number and 42 is the lowest number. Ngayon, another conditional statement tayo, else if upper choice is equals to D. Ayan po yung ating leap year. Sa loob po niyan, may another conditional statement, if year is divisible by 4 and year is not divisible by 100, or year is divisible by 400, special rule po yan. So ibig po sabihin yan, yung ating year is leap year, dapat po mag-output po siya. Else is not a leap year. So ngayon, try po natin siyang i-run yung program po natin kung talaga po bang leap year po siya or not leap year. So ganun din po, enter your choice. Naka-topper po tayo, pwedeng lower, pwedeng uppercase. So ngayon ginamit natin uppercase gumamit. So enter a year. Nag-input po ako ng 2024. Bakit po siya naging leap year? Kasi divisible po siya by 4. And year is not divisible by 100. So ngayon, itong code na to, dito na pumapasok yung ating looping, yung boolean po na outer loop. So bakit ako gumamit ng while true? Ang ibig po sabihin yan, yung loop po natin mag-uulit na mag-uulit na mag-uulit. Tigilan po siya kapag may break. So nasan po yung ating break? Naandito po siya sa may baba. If topper exit choice is equals to 1.
So kapag yes po ang pinili ng user, yung ating pong code ay ating pong loop, mag-i-start po siya sa 1, babalik po sa umpisa. Else if topper choice ay topper exit choice is equals to end, which is no, ang ibig pong sabihin niya mag-end na po yung ating loop. Nakalagay po dyan outer loop running equals false. Ibig pong sabihin yan is yung main program po ng ating loop mag-end na, tapos yung break titigil na po siya. Else, ibig po sabihin niyang else, choose properly between y or n. Ibig po sabihin niyan, si user po, mali po yung in-input niya. Dahil lang hinahanap lang po natin is yung y or n. Ibig po sabihin yun, yung ating program, maglulup pa rin siya na maglulup. Kasi hindi pa natin nakukuha yung ano natin, hinahanap na value, which is yung y or yung n. So ngayon, titignan po natin kung nagana po talaga. So input lang po tayo kung ano gusto natin choice. Pinili ko po calculator, then nag-input na po ako ng first at second number. So ayan na po, nag-ask na po siya, nag-loop na po, do you want to try again? Pipili ka lang ng y or n. Dahil lang pinili ni user is G, which is wala po sa option, nag-loop po siya ng choose properly between y or n. Nag-loop po siya kasi hindi pa nakukuha yung ating value na hinahanap. So dahil nag-ask ulit siya, do you want to try again? Yes or no? Pinili po ni user is y. So bali yung magiging output po niyan, babalik po siya sa umpisa, which is yung sa choices. So ngayon, ayan na po, enter your choice C. Nag-input na po ng mga number. Then nag-input po ulit si user ng maling letter. So bali nag-loop po ulit siya. So ngayon sa last na question, do you want to try again? Tapos n na po yung nilagay, uppercase, pwede din po lower. Yung ating pong program natapos na, hindi na po siya mag-loop. Doon po yung ating pagtatapos ng midterm exam. Sana po may naintindihan po kayo, medyo naguguluhan lang po ako mag-explain. Pero medyo nakita naman po na sa ating output na medyo maganda po. Bye bye.